Yo, kumusta kayo? Welcome back to another episode, no. The idea is ilalive ko sana yung mga reaction ko sa mga OFW. But I decided not to do that and to record na lang para diretso tayo. Kasi pag naka-live ako, siyempre hindi pwedeng hindi ako dire-diretso magsalita. So I decided to ano na lang, to record na lang lahat ng mga magiging content natin, reaction sa mga post ng mga OFW. And then yung mga ila-live na lang natin is yung mga we need to address, no, para sa mga OFW talaga, mga balita, information. Sounds good? I hope so. So una natin pag-uusapan si ate. Sabi niya sa kanyang post, grabe si madam, itinuring ako na parang aso. Wow. Sa caption niya, sabi ni madam kung ano na lang daw ang ibinigay niyang kainan, yun lang daw ang gagamitin ko. Baso ko, stainless plato ko, stainless, at bawal gumamit ng kutsara. Dapat chopstick lang daw. First time ko lang dito sa Hong Kong at first amo ko, nakakapagsisi na minsan bakit pumunta ako sa bansang ito. Pakainan lang ng aso ang stainless na gamit namin doon sa Pinas. Ito rin yung ginagamit ko. Ay, sorry. Sorry po. Okay. Una sa lahat, iba kasi yung kultura at way of living ng ibang lahi sa atin. No? Sa atin, yung sa mga may hirap, okay? Mga kapos sa pera, tayo, okay. Minsan kumakain tayo ng sardinas, pero yung sardinas para sa mga taong nakakaangat sa buhay, pakain lang sa aso. Pag pinairal mo ang iyong saloobin, emosyon, para nakakawa, no? Oo. Nakakawa ka talaga. Kasi ito yung nasa isip mo eh. Di ba? Yung mga stainless, typical na pagkakainan ng mga aso, stainless, lata, bla bla bla. So anong tawag mo sa ibang lahi kung kumakain sa mangkok, stainless? Aso? Hayop? Ha? Yung bang, ito yung sinasabi niya, oh. Pwede ba na, yan. Oh. Di ba? I don't find any issues dito. I don't find any issues dito. Di ba? For as long as kumakain ka, pinapakain ka, libre pagkain mo, I don't find any issues dito. Di ba? Tapos ano sabi niya sa kanyang post? Nakakapagsisi na bakit daw siya pumunta sa Hong Kong. Well, dapat nga magsisi ka. Pero yung pagsisisi mo, hindi dahil sa, hindi mo dapat dinadama yung Hong Kong. Ha? Hindi mo dapat dinadama yung Hong Kong. Kung hindi ka nagpunta ng Hong Kong, hindi ka kikita ng dolyar. Di ba? Because ito yung kainan mo. Ganyan na yung sasabihin mo. Di ba? Hindi maganda yun. Ate, hindi maganda yun. Okay? Sa Pilipinas, hindi umuwi ka sa Pilipinas, hindi ka pa pala ready eh. Di ba? Hindi ka pala sanay sa ganyan. Bakit pa kayo nag-abroad? Sisihin mo sarili mo. 'Di ba? Hindi ka naman tinuturing na aso eh. Pakiramdam mo lang ginawa kang aso. Pero wala namang hindi naman sukatan yan ah. 'Di ba? Hindi naman sukatan yan eh. Oh. Ngayon, kung makaipon-ipon ka, hindi bumili ka. Kasi simple as that. May day off naman sa Hong Kong. Di lumabas ka, magpaalam ka, ma'am. Pwede ba akong bumili ng ano ko? Sarili kong kainan, bla bla bla. Pwede naman magsabi, di ba? Maraming paraan. Marami namang paraan. Pinipili nyo lang na hindi. Wala kayong gawin. O, basahin natin comment. Sabi dito ni Kabayan, ganyan din ang pinagkakainan ko, stainless din naman dati. Made in Korea pa yon. Pero dahil rusty, pag nagtagal, kaya bumili ako ng babasagin. Stainless din ginamit ko ng pagluluto, steam. Kaya no worse pag ganyan pagkain. Pero yung kakain ka dyan, sila parang di mo malunok ang kinakain mo. Oh. Sabi naman dito ni ate,
Nung unang dating ko sa amo ko, ganyan din yung kainan ko. Pero after 2 days, lahat ng ginagamit nila sa pagkain, pinagamit na din nila sa akin. Yun, tumagal naman ako. O, di ba? Nagsa-self-pity yata si ate. Self-pity ka ba? Pag off mo, buy your own para walang masabi, sabi ni Mardausi. Sabi naman dito ni Be, ang importante may pagkain ka. Yung iba, konti lang binibigay. Maganda rin, bili ka ng sarili mong gamit at pagkain kung paggutom ka. Oh, tama naman, di ba? Anong problema? Sabi naman ni Bell, anong problema sa stainless? Ka-OA naman nito. Mas okay nga yan kaysa share gamit nila. Importante may pagkain at trabaho. Oh, may nag-agree sa kanya. Oh, di ba? Marami naman pala eh. Marami naman pala. Oh, ito, oh, nag-post din oh. Oh. Mas maganda nga yung nakabukod kasi minsan may bisita silang mga dugyot. Oh, ito oh. Meron din siyang sarili. Di ba? Ganyan din, stainless. Wala naman ako nakikita problema dito eh. Alam mo, minsan yung mga Pilipino, OFW, tanggalin niyo yung sa katawan ninyo yung pagiging maarte pag nasa abroad kayo. Di ba nag-uumpisa ka pa lang? Pag nakapundar ka na, saka ka na bumili. Kung anong gusto mo. Pero yung mga Pilipino nga, konting kimot, konting hindi naman issue, pinalalaki, ginagawang issue, i-upload sa social media, humihingi ng simpatsya ng mga, ay naku. Simula nung nauso ang social media, ganyan na yung mga OFW. Nung panahon na hindi pa putok na putok ang social media. Hindi naman kami ganyan. Naging OFW ako, hindi pa uso Facebook noon. WhatsApp lang noon. Viber. Hindi pa putok ang YouTube, ay ang Facebook, TikTok. Eh ngayon, Diyos ko po, konting problema, boom, post. Diba? Ano nangyari sa mga kababayan natin? Ginawa daw siyang aso o yung iba pang comment. Tingnan natin yung mga iba pang comment. Oh, hindi naman porke stainless kainan na ng aso. Mas okay pa stainless kaysa plastic. Oh, sabi ni Rose, okay lang yan basta may pagkain. Oh, sabi ni Michelle, bili ka na lang sarili mo pag day off ka. Sabi ni Mary, ibig sabihin po ba aso ang mga sundalo natin sa Pilipinas kasi plato at tumbler nila gawang stainless. Mas safe pa yung stainless kaysa plastic. Dito sa amo ko, may sarili din akong gamit. Mas gusto ko yun. Oh. Pag sahod mo, kabayan, bili ka na. Ayan, nabas ka pa tuloy. Alam mo ate, no? Don't take this as personal attack, no? But mahina kang klaseng OFW. Mahina ka. Oh. Kung hindi mo kaya yung ganyan, umuwi ka na lang. Oh. Oh, umuwi ka. Oh. 'Di ba? Doon ka kumain sa Pilipinas, at least sa Pilipinas, putik sa Pilipinas nga, dahon nga ng saging, masaya na tayo, di ba? Di ba? Ngayon, nagiging maarte na yung mga OFW. Pangit ka banding. Oh, sige, hanap pa tayo ng iba natin makokomentan. Oh, eto na. Oh, sinasabi ko sa inyo, bawat post nyo, gagawin nating pera. At the same time, matututo kayo. God bless you.